Anyway, ladies and gentlemen, kaya natin kinoconduct yung ganitong trainings for the, of course, further education ng mga distributors. Pag sabing further education, para lalong dumami yung kaalaman. Gusto nyo ba yon? Yes. Of course, kasi importante yung knowledge, yung information, because later on, lalo na pag long-term ang well, dapat yung present knowledge nyo ngayon, mas lumalalim pa. Kasi ultimately, ang size po ng grupo ninyo ang magdedetermine yan kung gaano kalalim ang nalalaman ninyo. So, ang magpapastable ng grupo, well, bukod dun sa bonding, magandang relationship nyo with one another, with your group, ang magpapalalim sa grupo, magpapastable sa group, yung tinatawag na knowledge or information. Kasi later on, itong knowledge at information na to, later on, malalaman nyo na itong knowledge, na itong information na to, ito magiging culture sa group ninyo because as a networking, yung getting together is just the beginning. Keeping is the real multi-level marketing. Pag sabing keeping, yun yung mga downlines ninyo na nung nagsisimula ka, kasama mo na, hanggang sa pumutok, lumaki, pumayagpag ang grupo ninyo, kasama nyo pa rin. Because wala pong value yung magkakaroon kayo ng grupo, nagkakaroon kayo ng downlines nung onset. Ibig sabihin, habang nagsisimula ka, nagkakaroon ka ng downlines, sumalaki yung grupo nyo. Wala rin pong saysay if later on, these people, umaalis, nawawala. Tama ba? Kasi, pag nag-add, pero may subtraction, nagka-cancel out lang. So, importante yung nadadagdagan at lumalaki yung grupo. Kasi, ultimately, ang goal natin dito, ano ba? Kumita. Tama ba? Bakit natin gustong kumita? In other words, gusto natin yumaman. In fact, dapat hanggang ngayon, no, at this point in time, lalo na yung talagang nagtiyaga para pumunta rito, galing pa ng out of town, nakipagsiksikan, dapat at this point in time, dapat naniniwala kayo na yayaman ka talaga. It's very important. Alam niyo, madaling sabihin na naniniwala akong yayaman ako. Pero, ang totoo nun, gaano kalalim yung paniniwala mong yon. Kasi kailangan, hindi lang sa mind at heart. Dapat yung pagyaman na kagustuhan mo, ang penetration yan, down to the cellular level dapat. Hindi yung, pag nakita kayo ng upline mo, mayayaman tayo, yaman, pero pag nandiyan na yung mga obstacles, nandiyan na yung mga trials, nandiyan na yung challenges, nandiyan na yung discouragement, medyo nadidisorient ka na. Pag sabi nadidisorient, nawawala ka na doon sa focus mo, katulad ng pinag-usapan natin kanina with Sir Arnel. So the bottom line here, why you are in this business, ultimately, is to make money. Tama ba? And to make money in this business, hindi lang to make money. Ultimately, gusto nating yumaman. Gusto nyo ba yumaman? Yes! Yung totoo, gusto nyo bang yumaman? Yes! Naniniwala ka bang yayaman ka? Yes! Well, dapat at this point, na-convince mo na yung sarili mo na gusto mo talagang yumaman. Wala na dapat conflict sa utak nyo niyan. Dapat you were able to convince yourself enough na talagang wala ng conflict in such a way na ang values mo nagbabago na towards inclination of really becoming successful financially. Dapat nandun na tayo sa stage na yun. Where am I drawing at? No? Saan ba ako papunta? Bakit ito sinasabi ko sa inyo? Kasi may topic relative dito sa sinasabi ko ngayon na tayong lahat, karamihan, lalo na nag-start yung mga distributors, ang gusto is to become really wealthy. Now, let me ask you, paano ka ba yayaman sa networking? Kailangan malalim yun eh. Hindi lang yung, well, yayaman ako dyan kasi nakita ko yung top distributor si Joseph Lim, yumaman. Kaya yayaman din ako. Make sense. Yung iba, ganon. Tama ba? Yayaman ako dyan kasi yung mga nag-networking na nagtiyaga, na talagang ginawa yung sistema, sumunod sa upline, sumunod sa sistema, yumaman, kaya payaman ako sa networking. Well, make sense. Totoo din yan. Well, yayaman ako dyan kasi ang networking matagal na. Proven na, marami nang nagawang multi-millionaires. Makes sense. Pero ano ba talaga networking? Bakit ka yayaman dito? Gusto ko malaman nyo to kasi pag alam mo na yung ginagamit mong formula tama towards getting your rich or your wealth, pag alam mo yung ginagawa mong sistema, yung formula mo tama, hindi ka basta-basta bibitiw kahit nahihirapan ka na. Tama ba? So, lalaliman natin ngayon yung education ninyo. Bakit yayaman ka sa networking? Hindi lang dahil may nakita kang example, hindi lang dahil may track record ang networking,
Pero in a deeper sense, i-explain ko ngayon, bakit ako yayaman dyan? Ba't ka yayaman dito? Well, ganito kasimple yan. Bakit nyo ba gustong yumaman? Lagi natin sinasabi, especially when I do my OPP, gusto nating yumaman kasi lahat tayo may mga pangarap. Tama ba? Okay. Now, lahat tayo may mga pangarap. Pero lagi nating sinasabi to, pag nagma-mindset tayo ng prospects, pag may kausap tayo, may pinaprospect tayo, kumusta yung pangarap mo? Normally, ang sagot, pangarap pa rin. Pero, in a deeper level or deeper sense, why do many people in this world were unable or are unable to get their dreams? Kasi, ultimately, ang dreams may cost. Tama. Ang dali lang intindihin. Bakit maraming tao hindi nakakuha ng pangarap? Hindi natutupad ang pangarap, hindi nagiging material. Ibig sabihin, hindi nagmamaterialize. Hindi na-realize ang mga pangarap. Kasi ang mga pangarap, may cost. And when we say cost, it entails what? Money. May presyo yan eh. So, ang dali lang intindihin. Kung wala kang pambili, walang pangarap. Bakit maraming tao hindi nakukuha ang pangarap? Walang pambili. Ganun kasimple. Kaya pag tinanong mo mga tao, may pangarap ka ba? Oo naman. Pag tinanong mo, kumusta yung pangarap? Yun pa din. So, saan nagkakatalo? May pangarap, pero may gap. Ano yung gap? Bakit hindi nagiging totoo? Pag sabing dreams, hindi nagiging reality. Okay? Yung dreams, yan, masakyan mo, halimbawa, yung kotse, pangarap mo, para maksakyan mo siya, dapat maging totoo yung sasakyan. Kunwari, pangarap mo, bahay. Para sa utak mo yun, dreams pa lang, pangarap pa lang yun. Para maging totoo siya, kailangan matiran mo yung bahay. So, yung dreams, hindi nagiging reality. Bakit? Kasi, may gap. May space between. Ano yung gap? Ano yung gap? Bakit ang dreams hindi nagiging totoo? Walang pera. Wala nito. Tama ba? Am I making sense? So, ibig sabihin, ang basic mo na pag-uusapan natin, bago pala magkatotoo to, para mag-translate siya into reality, you should have enough money to buy your dreams. At the rate that you're going right now, kung hindi ka mag-networking, let me ask you, saan mo kukunin tong perang to para makuha mo yung pangarap mo? Ang tanong, saan? Sa English, where? Ha? Sa Bisaya, ano? Diin. Sa Ilocano, ayan na. Nakuha niyo ibig sabihin. So, nasaan to? Paano mo to hanapin? Let's take a look at your situation right now. Bakit ko gustong pag-usapan to para malaman nyo at ma-appreciate nyo kung ano yung ginagawa ninyo? Ultimately, a lot of us, generally speaking, yung pumapasok na income sa'yo, yung papapasok na pera sa'yo, ang tawag dyan, ano? Income. Maraming version ng income. Merong wages. Wages, ito yung pag nagtatrabaho ka. A day's pay for a day's work. Wages po ang tawag doon. Sweldo. Meron namang tinatawag na commission. Ano yung commission? Ito yung galing sa effort mo, same time, out of a sale of a certain service or product. Ang tawag doon commission. Halimbawa, nagbenta ka ng hindi maaliw. Ha? Nagbenta ka ng lupa, may commission ka doon. Nagbenta ka ng produkto, may commission ka doon. Nagbenta ka ng real estate, may commission ka doon. Another form of income, profit. Ano yung profit? Tubo. Tubo saan? Sa negosyo. Kita sa negosyo, ang tawag, profit. So, whatever income you have, ladies and gentlemen, wages, profit, or commission, or kung meron pang iba, i-minus mo lahat ng expenses mo. Pag sabing expenses,
ito yung mga gastusin to keep up with your life, with your lifestyle. Ito yung lifestyle mo. Lifestyle natin. How you live, ano yung klase ng tirahan, ano yung klase ng kakainin, ano yung damit, anong eskwelahan ng mga anak, whatever, ang tawag dyan, expenses. Living expenses, expenditures. Madali bang intindihin? Dali. Now, paano ka magkakapera? O paano ka, hindi naman magkakapera ang tawag eh, paano ka makakaipon? In other words, paano kayo magkakaipon? Magkakaipon, pag yung income or whatever ang pumapasok, minus yung lumalabas, ang equation niyan, pag may naiwan, ano tawag? Savings. Ganun kasimple. Ang dali lang intindihin, savings. So bakit maraming tao walang pera o walang savings? Kasi kulang. O kaya hindi man kulang, sakto. Ang sweldo, 12,000. Ang gastos, magkano? 12,000. Tama ba? Kasi kung ano yung pumapasok sa'yo, doon mo din binabagay yung lifestyle mo. Kunwari, pumapasok sa'yo, 12,000, aba, ang buhay mo, pang 12,000 lang. Hindi ka pwedeng mag-condo ng 20,000 a month. Sweldo mo, 12,000. Hindi ka pwedeng araw-araw mag-fine dining sa Shangri-La. 12,000 sweldo mo eh. Nakuha nyo ba? So the kind of lifestyle, the kind of the food, the kind of the things, the kind of lifestyle, everything. Dwelling place mo, kinakain mo, tuition ng mga bata, baon, etc. Lahat, binabagay mo lang sa pumapasok. Hindi mo pwedeng sobrahan. Pero may ganitong cases. Kahit may bagay mo yung lifestyle mo dun sa income, wala kang magawa. Lumalagpas talaga yung expenses. Tama ba? Kasi merong tinatawag na inflation. Ano po yung inflation? Pagtaas ng mga bilihin. Ano mas mabilis tumaas? Sweldo, gastos. Bago tumaas ang sweldo, gastos mo na tumataas. Tama ba? Makikita nyo yan sa simple economics. Mas maraming naghahabol ng pagtaas ng aumento across the board, pagtaas ng minimum wage, pagkatapos ng pagtaas ng maraming bilihin. Lagi siyang kasunod. Pero hindi na una na tumaas mo na sweldo bago bilihin. Am I making sense? So, ano nangyayari? Mas lumalaki ngayon yung expenses kesa sa income. O pag lumaki yung expenses mo sa income, ano maiiwan dito? Wala. May utang ka pa. O, kaya maraming tao, including a lot of people here, they don't want to dream anymore. Hindi na nangangarap. O nangangarap man, pero at the back of their mind, alam na nila na hindi nila makukuha yung pangarap nila. Because, sasabihin lang nila sarili nila, niloloko ko lang ang sarili ko. Bakit pa ako mangangarap? Pambayad nga ng kuryente, hirap ako, pangarap pa. Nakuha niyo ba? So, anong ginagawa ng iba? Ginagawa ng maraming tao, hindi na walang makuha ang pangarap. So, ang tawag doon, a lot of people merely survive. Nagsusurvive na lang. Pag sabing survive, paano mo malaman nagsusurvive ka? Paano mo malaman nagsusurvive ka? Ang goal mo, kumain 3 beses ang araw. Ang goal mo, makapagbayad ng kuryente. Ang goal mo, maipasok ang mga anak sa kahit paano matino-tinong eskwelahan. Malalaman mo nagsusurvive ka pag ikaw, ang gusto mo lang mairaos yung mga payables mo. You don't care kung magkaka-savings ka o wala. Basta ang importante sa'yo, makaraos lang. Yun ang survival. Malalaman mo nagsusurvive ka pag, you're not motivated by your dreams anymore. Ang motivation mo na sa survival, yung instinct ba na makaraos lang, maka-get by. Yan yung tinatawag na to just meet yung both ends meet. To make both ends meet. Ang tawag doon, both ends meet, ang tawag doon, survival mode na lang. And maraming Pilipino, including me before, gusto ko na lang mag-survive.
The problem with survival, ladies and gentlemen, is that you will never be able to enjoy your life. You will work hard. Time, ladies and gentlemen, is relentless. Walang pinapatawag. Ladies and gentlemen, one day we will all grow old and looking back to our life, ano ginawa mo? Nag-survive na lang ako. Tama ba? Dapat hindi lang mag-survive. Ano tawag? We were born to thrive. Human beings as we are, we were never born para mag-survive lang. We were born to flourish, to prosper, to thrive. Unfortunately, dahil maraming tao, because of the conditioning they had, kondisyon, yung pagkukondisyon, pagpapalaki, environment, the media, and everything, because of their programming, hanggang survival na lang. Well, tonight, babasagin natin yung program na yan para hindi ka lang mag-survive, kundi mag-thrive ka sa pamamagitan ng Alliance in Motion. Now, where am I arriving at? Paano natin babasagin to? Simple lang. Going back to the equation. Kung ang source of income mo, wages, paano ka lalaban? Let me ask you, paano mo ma-fill in yung gap dito pag inaasahan mo lang ay sweldo? Wag ko kayo magagalit sa akin, lalo na yung mga nag-work, but you have to realize this. As long as you are working for someone else or you're an employee, you're always on the survival mode. Because ang income mo, wages eh. Pag ang income mo, wages, dependent ka saan? Time, talent, and skills. Unfortunately, time is not on your side kasi lahat tayo tatanda. Talent, pwede, pero believe me, as time goes by, mas maraming mga talented people ang lalagpas sa'yo. Tama ba? Skills, same way. You'll grow old. Kahit gaano ka kagaling pag matanda ka na, hindi ka na uubra. Tama, mali? So, the thing is, when you're working for someone else, time, talent, and skills ang tuhunan mo. The thing is, pag wages ang iyong source of income, ang tawag dyan, linear income. Linear. Dire-diretso lang. Ano ang karakteristik ng linear income? A day's pay for a day's work. Linear income, may ceiling. Anong ceiling? Halimbawa, sweldo mo, 12,000 buwan-buwan. Humataw ka man sa trabaho mo, dodoble to, hindi. Hanggang dyan na lang yan. Ang tawag dyan, may hangganan. Kung magkano pay grade mo, hanggang doon na lang yon, whether you like it or not. Unless you ask for a promotion or you'll be promoted. Kasi sometimes promotion entails increase in your income. Pero most often than not, hindi naman ganun ka bilis ang promotion. Tama ba? Especially with downsizing, acquisition, yung mga economic fundamentals na etc. Ano nangyayari? So, may ceiling. So come to think of it, sa inyo ko ibabalik. Kung ito ang gagamitin mong formula, how are you gonna fill in the gap between your dreams and between your dreams and making those dreams a reality? You have to think. Kasi dapat may plano ka, hindi lang pwedeng ito. Kasi pag ito lang ang plano mo, uulitin ko, hindi enough ang wages to fill in the gap between making your dreams come true. Naintindihan mo ba nila? Yes. Ang income, dalawa karakteristik. Merong tinatawag na active income at tinatawag na passive income. Ang active, ito yung, parang wages, parang komisyon. Na pag kaya ka kumikita, kasi active ka, tinatrabaho mo, kaya ka kumikita. Well, let me tell you one secret of the rich people. Ano nangyayari sa mga mayayaman? Ganito po yan, yung mga mayayaman, bakit sila mayayaman? Kasi, they have enough money, kaya nga ang tawag sa kanila mayaman. Bakit sila yumaman? Ito po, makita nila, dumadami savings, diba? Malaki kinikita. Let's say, ang pinagkakakitaan is, which is better? Wages or commission? Which is better? Wages or profits? So, pag malaki income mo, so sobrang laki niya. Halimbawa, kumikita ka ng kalahating milyon buwan-buwan. Malaki ba to? Pag minus mo expenses, may maiiwan wala?
Ano tawag sa May 1? Bigyan natin example. Kumikita ka ng kalahating milyon. Minus mo expenses mo, 100,000. Magkano savings mo? 400,000. Every month, for the next 10 months, magkano yan? Ano gagawin mo sa 4 na milyon? Ano gagawin nyo sa 4 na milyon? Investments. Lalagay mo saan? Pwedeng real estate, stocks, bonds, mutual funds, equity, etc. So yung money, by nature, nagmo-multiply siya. Yung iba, ang ginagawa dito sa pera na to, nag-acquire pa sila ng ibang negosyo. May negosyo na sila, kumikita na ng ganito, ginagamit pa nila yung pera nila para mag-expand ng iba pang negosyo. So, ano nangyayari sa pera nila? Lumalaki. Kasi money makes, pero money begets money. Pag may pera ka, lalo ka magkakapera. Pero ang phenomenon dyan, pag wala kang pera, lalo ka rin nawawala ng pera. Tama ba? So, parang ang dali lang intindihin, but the problem is, saan ka kikita ng ganito kalaking pera? Kasi ang formula, ang dali lang, magparami ng savings, kumita ng kumita, pag marami ka ng pera, ang dami mong pwedeng paglagyan ng investments mo para lumago pa lalo yung pera mo. You know, let me just share with you bakit ko gustong yumaman. O mayaman na ako pero bakit gusto ko pang magpayaman. Bakit? Simple lang. Kasi gusto ko, pagtanda ko, kahit hindi na ako nagtatrabaho, kumikita pa ako. Masarap ba yun? Gusto ko, pagtanda ko, I have enough money to help a lot of people. Gusto ko, pagtanda ko, I have enough money to enjoy my life. Makapag-travel. Pag nagkasakit ako, sa St. Luke's ako, sa mga mamahaling ospital. Hindi sa barangay daycare, hindi sa barangay health center. Gusto ko yumaman, bakit? Because I want to enjoy my lifestyle. Gusto ko yumaman because I want to go to places. Gusto ko yumaman because mas marami akong matutulungan pag meron akong kakayahang tumulong. Paano ka tutulong pag wala kang kakayahang tumulong? You know what I'm saying? Gusto ko maging mayaman para, I could live in a good house even if I'm old already. I can support my children very well. I can send them to the best schools in the Philippines. In other words, I can do a lot of things and I have many options and choices pag mayaman ako. Ewan ko kung ang dahilan nyo, ba't nyo gustong yumaman, pero ako, ganun ang dahilan ko. Unfortunately, yung sinabi ko kanina, na darating ka sa point na yung kinikita mo, kahit hindi ka na nagtatrabaho, kumikita ka pa rin, ano tawag doon? Active o passive? Active o passive? Yung ba tipong matanda ka na, 75 years old ka na, o 80 ka na, o 60, kumikita ka pa rin. Gusto nyo yan? Na kahit di ka nagtatrabaho, kumikita ka. Gusto nyo nun? Ano tawag sa income na yun? Passive income. Ano ba mga passive income? Halimbawa, interest ng pera mo sa bangko, passive income yun. Kunwari, yung dividendo mo sa stocks, passive income yun. Kunwari, yung kita mo sa foreign exchange, passive income yun. Kunwari, may $20 apartment ka, passive income yun. Kunwari, meron kang lending house, passive income yun. Kunwari, meron kang real estate, mortgages, meron kang equity, may mga investments ka, ang tawag doon, passive income. Ang tanong, paano kayo gagawa ng passive income kung hanggang ngayon nakatali ka sa trabaho mo? Ang trabaho, active income yan, which means if you stop working, tapos na rin ang kita mo. I have good news for you, ladies and gentlemen. Kasi may choice ka na. Maliwanag ba? Ang dali nang intindihin. Kaya, pag tinanong kita next time, bakit yayaman ako? Hindi lang ang sagot mo, kasi si Joseph Lim yumaman. Hindi na, may mas malalim na sagot ka na. Yayaman ako kasi, ang ginagawa ko dyan, passive income ang tinatrabaho ko. Pag tinanong ka ng kaibigan mo, anong passive income? Sabihin mo sa kanya, basta. Mamatay kang dukha. Biro lang. Nakuha niyo ibig ko sabihin? So, what's gonna happen? Okay? What's gonna happen? What will happen is that, pag lumalaki na yung savings mo, nagkakaroon ka ng maraming instrument, nagkakaroon ka ng maraming savings, nagkakaroon ka ng pera, nakukuha mo na yung mga pangarap. So, ang tinatrabaho niyo dito, passive. And one of the most important passive income, yung tinatawag na residual income.
What is residual income? Is an income that you make even after the work has been finished. Pag sabi residual income, natutulog ka na, kumikita ka pa. Paano mo malalamang may residual income ka? Eksperimentohan mo. Mamayang gabi, pagtulog mo. Dapat paggising mo bukas, mas mayaman ka bago nung natulog ka. Tama ba? Ano ibig sabihin? Halimbawa, bago ka natulog, ang pera mo, net worth mo, 10,000. Pag sabing net worth, yan na yung kayamanan mo. Paggising mo, naging 12,000, wala kang ginawa, natulog ka, yung 2,000, ano tawag doon? Residual income yun. Ano gagawin ko para magkaroon ako ng residual income? Diyan pumapasok ang network marketing. Kasi, ang ino-offer namin sa inyo ay walang iba kundi residual income. Paano residual income? Darating po ang panahon dito na kahit hindi ka na nagtatrabaho, hindi ka na nag-network, hindi ka na active, hindi ka na nagre-recruit, kumikita ka pa rin. Passive o active? Ang tawag doon, residual income. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yan? Na ano gagawin mo para magkaroon ka ng residual income dito? Ang gagawin mo para magkaroon ka ng residual income, ikaw, gagawin mo lahat ng best mo na magkaroon ng grupo, magkaroon ng network. Kaya nga kayo pinagre-recruit eh. Tama ba? Na sobrang pag itong network na to lumaki, dumami, ladies and gentlemen, itong network na to, yan ang nagiging asset mo para mag-akyat sa'yo ng income na kahit wala ka ng ginagawa, as long as may bumibili, gumbenta ng produkto sa loob ng network na to, kumikita ka. So ultimately, saan galing ang residual income? Galing sa network. Saan galing ang residual income? Galing sa network. Ikaw, palaki ng palaki yung kinikita mo. Again, pag palaki ng palaki, lumalaki savings mo. And then you become rich. You become wealthy. And then pag may capacity ka na, yung dreams mo nagiging reality na. So ano concept para yumaman sa networking? Gumawa ng grupo. Kaya ibubuhos mo lahat para magkaroon ka ng grupo. Lalagawin mo lahat ng best mo para magkaroon ng grupo. Na hindi ka magpapadiscourage pag ayaw maniwala. Pag ayaw maniwala sa'yo, maraming objection, move on. Hanap ng iba. Kaya pag ayaw maniwala sa'yo, sabihin mo ano? Sabihin mo sa kanya, wala ka namang residual income. Pag sinabi, ano yun? Sabihin mo sa kanya, basta. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kaya pag may mga hindi naniniwala sa inyo, sabihin mo na lang sa sarili mo, ay okay lang, active income siya. Ha? Ako, passive income. Ang tinatrabaho mo dito, passive income. Unfortunately, maraming mga tao hindi naiintindihan ang lengguwahe natin. Bakit di nila naiintindihan? Kasi hindi nakakondisyon ng maayos ang utak nila para maintindihan ito. Hindi nakaprogram yung utak na maintindihan to. Ang programming ng utak, ano lang? Employment, 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 wages, 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 security, security, security. Pag pinaliwanag mo sa kanila financial freedom, sabihin, ha? Pag sinabing business, ha? Hindi na ma-absorb. Kasi iba nga yung pagpo-program. At ang residual income, yan yung type ng income na wala ka nang ginagawa, kumikita ka pa rin. Gusto niyo ba yan? Gusto niyo ba yan? Ayan. So my part, ladies and gentlemen, has ended.